Pinapakomento po, pinag-explain itong si Vice President Sara Duterte ng Korte Suprema, kataas-taasang hukuman na. Pinagpapaliwanag po, komento, that's the correct term, no? Itong si VP Sara kaugnay dito sa kanyang paggasto sa confidential funds. Naku, trending ito eh. Itong confidential funds issue na ito, no? Dahil allegedly, within 11 days, inaubos itong 125 million, no? Nag-utos ang Korte Suprema, pinakamataas na hukom na ito, ka-coffee, kataas sa hukuman. Ang utos niya sa Office of the Vice President ay magkomento kayo doon sa 2022 Confidential Funds Petition. May nag-file kasi ng petition dyan sa Korte Suprema at kanina question itong in a short period of time, inaubos itong 125 million, no? At yung pagpapasa ng pondo mula sa Office of the Vice President, Office of the President, down to the Office of the Vice President. So yan yung nilalaman ng mga nagpetition dyan sa Korte Suprema. And then lumabas na nga po yung decision dito ng Korte Suprema at inaatasan niya ang OVP na magkomento sila dito sa petition na ito. The Supreme Court ordered the Office of the Vice President and other respondents to comment on a petition seeking the return of the OVP's 125 million confidential funds to the government treasury. Naubos na yan, ka-coffee. Itong 125 million na yan, ka-coffee, naubos na nga. Pero ang gusto kasi ng petitioners, na mga nag-petition dito, ibalik yan sa gobyerno, itong pera na yan. In a 2-page notice, the SC and bank pala ito, ibig sabihin lahat ng associate justices dyan, kasama sa nag-decision, kabuuhan niya, ka-coffee, order the OVP represented by Vice President Sara Duterte and others to file their comment within 10 days from notice without giving due course to the petition. Ayan, binibigyan po sila ng 10 araw na magbigay sila ng komento dito sa notice na ito, no, na ginawad po ng Korte Suprema. Other respondents were the Office of the Executive Secretary. Siyempre, dumaan din sa kanila yan. Represented by Executive Secretary Lucas Bersamin. Ganoon din po ang Department of Budget and Management na inirepresenta po ni Secretary Amena Pangandaman. Been sought for comment, DBM Undersecretary for Media Affairs and Community Relations and spokesperson said Pangandaman had taken cognizance of the matter and the DBM was working closely with the Office of the Solicitor General. Several individuals filed the petition with the SC on November 7. Medyo matagal-tagal na pala itong petition, ka-coffee. November 7 na yan, mag-1 month na, ka-coffee. At ayan na nga, naglabas na po ng resulta itong unang order, ito Korte Suprema after po ng isang buwan na may nag-file ng petition dyan patungkol pa rin sa paggamit dito ng confidential funds. Aside from seeking the 125 million confidential funds return, the petition also asked the High Court to declare the transfer as unconstitutional. Naku, kung sino ang signatory dyan, magbabayad dyan. Pag once na pinanigan ng Korte Suprema itong petition na ito, na ideklara itong pagtatransfer ng pondo na ito na unconstitutional, ibig sabihin, ka-coffee, na labag sa batas. Kung mapatutunayan na ito po ay unconstitutional o labag sa batas, usually kung sino yung nakapirma doon sa order na yan, siya magbabayad yan. Itong 125 million na yan, babayaran niya yan. Di ba? The petitioners were former Commission on Elections Chairman Augusto Lacman, si Constitution Framer Christian Munsod, former Department of Finance Undersecretary Maria Shelo Magno, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas, si Ma'am Imelda Nicolas, Attorney Ibarra Gutierrez, at ang iba pa po mga individual. Sila yung mga nag-file ng petition dito na i-declare na unconstitutional o labag po sa batas itong pag-i-issue ng Office of the President of 125 billion pesos para sa Office of the Vice President at in the form of confidential funds, no, na naubos na raw sa loob lamang po ng 11 days. Ayan. Tingnan natin kung ano magiging komento dito. Pero ilang beses na naman nag-comment ang OVP dito sa mga budget hearing sa Kongreso, dyan sa lower house at dyan sa Senado. Isa lang naman ang sagot ni Vice President Sara Duterte dito, no, na ginamit itong pondo na to. Yan. Balikan lang natin yung response niya dito, no. Ginamit itong pondo na ito para matiyak na safe at magiging maayos ang implementasyon ng kanilang mga programa. Ayan man yung kanyang tugon dyan. Tingnan natin, syempre, ibang ano din yan eh. Iba ang korte sa legislative, no? So may mga technicalities din yan silang dapat i-consider. Sabi ni Hinan Smart, engeng ka. Engeng daw tayo. Mangmang ka. Dami namang tawag ni Hinan Smart. So thank you for watching. Hinan, ano to? Hinan Smart. Smart pero parang baliktad, no? Sir, baka hindi ka pa naka-follow? Click mo yung follow, like, Facebook.
Facebook page natin, no, para totoong smart. Ako'y Cagayano, mas mabuti na magkaroon ng peace talks para makapag-focus ang AFP sa pagdepensa sa external threat, lalo sa ginagawa ng China. Isa pang konsiderasyon niyang ka-coffee na dapat din talagang pagtuunan ng pansin. Sorry, wala akong pake dyan sa problema ng Digong at ni Castro. Grabe lantara dyan, ha? Neil de Galvez. Zach Tamundong, ka-coffee, anong masasabi mo sa mga vlog ngayon ni Maharlika? Sinisira niya ang first family. Nakapanood din tayo ng ilan ka-coffee, no? Pero ang masasabi natin dyan, ang tapang ni Maharlika dito, ha? Pero hindi niya, ang tapang kasi minsan, ano yan eh, minsan nakasasama, minsan nakatutulog, no? And grabe yung kanyang mga allegations sa first family, no? Hindi ko alam kung ano pinaghuhugutan ni Madam Maharlika dito. Hanggang doon lang tayo. Ana Maria Alejo, good evening po sir ka-coffee watching here in Saudi. Hello po sa inyo. Tama naman si VP, 50 years na mahigit silang kinausap. Ano ang gusto nila? Coalition government, sabi ni Alvin. Kausapin po ng peace talks. Sir, nag-open statement ang VP, bakit di na lang tumawag sa presidente? Sabi ni Ronnie Llobrera. Feeling ko, ano na yan, not try na ka-coffee, no? Ginawa niya na yan. At feeling ko, hindi nakatanggap ng response or syempre, mahabang proseso rin pinagdadaanan niyan. Or firm ang Office of the President, no, Office of the Executive Secretary na ituloy itong peace talks na yan. Feeling ko hindi na nagkasundo doon sa initial agreement na yan. At yan, nauwi na nga sa open statement na sinasabi mo dito, sir. Nora Elong, hello sa inyo. Gusto mo lang maging North Korea tayo, sabi ni Aldrin. Peter, kasi hindi na appoint na magtrabaho sa US Embassy sa USA, sabi ni Nora Elong. Ganun ba yun? May ganyang issue pala ka-coffee, no? Si Maharlika, isa ng Liu daw, sabi ni Giovanni Domingo. Actually, hindi natin alam, di ba? Kasi yung mga professional magde-declare kung siya ay BALIW. Ayan na naman ang pagiging yung isip bata ni Sara, sabi ni Mirna Cañete. Yan ang pakialam niya. Huwag yung mga desisyon ng Pangulo, sabi ni Anilda Galvez. Alright, sige. Bilis ang oras. Sa 27 minutes, 28 minutes ang nakalilipas ang ating live stream. No? Oras natin, 10:37 po ng gabi. Baka hindi pa kayo nakalike, naka-follow sa ating Facebook page, ka-coffee yan. Click lang po yung follow, click lang po yung like. Libre-libre po yan kay Lito Agnes Castillo. Sir, shoutout po sa inyo. Aileen Sonido, kay Hiner Abuel, kay Mayra Bermudo, Lulu Morales, Sandy Domingo. Happy viewing po sa inyo nandiyan sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, make sure na nakasubscribe po kayo. Click lang po ang subscribe. Libre. Wala po yung bayad. Alright, ako magpapaalam na muna sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Lunes ng gabi. Good morning sa mga kapapasok lang sa atin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng dating. Paalam po sa inyo. Bye-bye.